Nung last episode natin, meron tayong tanong kay President Bongbong Marcos kung kaya pa ba niya. At marami po sa ating mga viewers ang nag-comment na yes, kakayanin po yan ni President Bongbong Marcos. What with all of us supporting him na nasa likod niya lang at handa siyang ipaglaban, hindi lang kay President Bongbong Marcos, kundi laban sa mga taong gustong ibagsak ang ating gobyerno at ang ating bansa. Isipin ninyo, kung lahat na lang ba tayo ay nagtulong-tulong para iangat ang ating bansa, kasi tanggapin po natin, hindi po kakayanin ng presidente, kahit na sinong presidente, ang itaguyod, ang itaas, ang palaguin ang ating bansa ng nag-iisa. Kailangan po niyan lahat tayo sama-sama. Paano mangyayari yun? Kung may mga grupong tulad ng mga DDS, ang wala nang ginawa, kundi humanap ng paraan para pabagsakin si President Bongbong Marcos. At iyo po, yung taong hindi na makapaghintay sa 2028. At kung pupunta kayo sa social media, kahit na maraming maiingay na DDS, dumadami po ang mga netizens, ang mga kabataan na nagtatanggol sa ating Pangulo. At mind you hindi lang po mga kabataan, kundi yung mga dating anti-Marcos, ngayon ay in one way or another ay nagpapakita ng suporta para sa ating presidente. Magbabasa po ako ng ilang mga posts dito sa social media na sagot ng mga kabataan dito sa mga DDS na wala nang alam gawin kundi ang manira at pabagsakin ang ating gobyerno. Unahin po natin doon sa sinabi ni Sara Duterte. Then malapit na nga po ang kanyang impeachment, kailangan nila ng diversionary tactics. Kailangan nila maglabas ng kahit na anong issue para lang mapagtakpan yung paparating niyang impeachment. Dahil hindi nga ba sinasabi, diyan sa mga bagong impeachment cases na yan, wala nang lusot si Sara Duterte. So ang style ni Sara, maglalabas ng panibagong intriga. Ay, oo nga pala, maalala ko yung mga issue ng survey na yan. Hindi ba naglalabas yung mga survey kung saan ang taas-taas ng performance rating? Although tatanungin natin, anong performance ang sinasabi ninyo? Yung trust rating? Anong trust rating? May tiwala pa ba ang tao kay Sara Duterte? Pero siyempre, kailangan nilang maglabas ng mga survey. Wala pa namang eleksyon. Hindi ba usually ang mga survey lumalabas lang kapag malapit na ang eleksyon? Ito hindi Halatang-halata na kaya sila naglalabas ng survey para pagtakpan ang mga issue, lalo na kay Sara Duterte at sa mga kaalihado niya. Ang bagong pronouncement kasi ni Sara Duterte ay ito. Sabi niya, hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Ayan na naman sa bisyo na yan Wala na bang bago, Sara Duterte? Wala naman kayong maipakitang pruweba na nagdodroga si Bongbong Marcos. Kahit na ngayon kapatid hanggang ngak-ngak lang. May pinakita bang ebidensya? May nilabas ba siyang resibo nung nagdrama siya sa INC rally? Wala. So ito naman, kailangan talagang hindi mawala sa isipan ng tao yung issue ng pagkabangag ni President Bongbong Marcos. Yun daw bisyo. So ito ang sagot ng isang kabataan sa kanya. Galing kay Rose Aligo. Sabi ni Rose, sa'yo pa talaga nang galing na pagkalugmok dahil sa kapabayaan ni Marcos? Sino kaya ang naninira sa gobyerno? At sino kaya hindi tumutulong? Kung ikaw ba naman ang Vice President ni Marcos, mahihirapan talaga siya dahil wala siyang katuwang sa pagpapaganda at pagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Puro ka-travel at pangbabatikos kay Marcos. Tapos ngayon, magsasalita ka na nalugmok na ang Pilipinas? Kasalanan mo yan. Hindi mo nagampanan ang tungkulin mo bilang Vice President. Real talk lang yan. Totoo naman itong sinasabi ni Rose. Itong sinasabi kasi pagkalugmok, yan ang gustong mangyari ng mga Duterte. Kaya nga sinisira nila, kaya nga ginugulo nila ang Pilipinas para lumabas na lugmok tayo. Kung ano-anong mga pinalabas nila mga balita na puro fake news naman. Sadly, mga DDS na lang ang naniniwala. Sunod naman natin, itong si Sir Jack Argota. Nung pong nagkasakit si President Bongbong Marcos at ang dami nilang pinakalat na balita na kesyo may cancer daw si President Bongbong Marcos, kesyo may colostomy bag na daw, at kailangan na daw ibigay kay Sara Duterte ang pamumuno ng bansa. Ito naman po ang sinabi nitong si Sir Jack Argota. Ang baho siguro ng hininga ni BBM, hindi na daw nakakatae. Na sinagot naman ni Jeric Espinoza. Sabi niya, nakakatawa na lang yung ikaw nga yung may kapansanan,
ikaw pa yung nanglalait sa kapwa mo. Hindi daw makatae si BBM. Eh ikaw nga, hindi makapagsalita ng maayos noong bata ka pa at hanggang ngayon, sino kaya ang nakakatawa ang sitwasyon? Ikaw, kailangan mo pang manira at manlait para magkapera. Si BBM, 60 na, mahigit may edad na, naging presidente na at nakakatulong sa Pilipinas. Ikaw, nasa laylayan pa din dahil sa bastos na ugali mo, hindi nagkamali na sa itaas na pinanganak kang ganyan. Well, yan po ang sinabi ni Jerica. Dito naman sa sinabi ni Cathy Binag. Sabi niya, focus na panagutin ang flood control scammers. Huwag padala sa drama ng impeachment at China issue. #Budol. Sabi po yan ni Binag. Ang ibig niyang sabihin, mag-focus lang doon sa flood control. At huwag bigyan ng halaga yung impeachment ni VP Sara at yung issue sa China. Ito talaga mga pro-China na to, no? Mga hindi na nahiya, talagang pinangangalandakan nila na sila ay mga pro-China. Sagot sa kanya ni Maribel Demolo. So, okay lang pala ang issues ng impeachment at issues sa West Philippine Sea. Kumbaga, kahit na magkagera sa Pilipinas at nagnanakaw na ang Vice President, focus lang sa flood control issues. Ginamitan mo ba ng utak yan? Hindi ba pwede pagsabayin ang mga issues sa Pilipinas? Bakit ka mag-focus sa isang issue kung pwede naman pagsabayin? Nakakatawa talaga ang mga DDS na tabogo. Oo nga, napansin ko yan. Ang dami mga DDS na naglalabas ng mga statement na pinababayaan na daw at pilit iniiwasan na yung issue ng flood control. Na dapat ang gawin ng gobyerno ni PBBM ay mag-focus sa isang issue. Huwag pagsabay-sabayin isang issue at a time. Eh ano mangyayari sa atin? Saan tayo pupurutin? Kung ang gagawin pala natin, one issue at a time. Tama nga itong si Maribel. Ginagamitan nyo pa ba ng utak yan, mga DDS? Hindi ba pwedeng pagsabay-sabayin ang mga issues natin? Sa bagay, kaya nga kayo tinawag na ewan ko na lang. Dito naman sa issue ng mga pro-China, na mga Chinators tulad ni Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano at Robin Padilla, sabi ni Christine Loyola, si Mr. 2K budol sa pangako, tapos bubudulin pa ang Pilipino na give up na lang ang Kalayaan Island. Yung Mr. 10K naman, pinagtatanggol ang pahayag ng Chinese Embassy sa harap ng mga Pilipino. Yung isang nabudol tayo, yung feeling makabayan, gumagamit ng malalalim na salita, pero walang kakwenta-kwenta na si Robin Padilla. Pabor sa China si Robin. Mas gusto niya, wag natin ipaglaban ang West Philippine Sea at nasa Duterte ang loyalty imbis sa taong bayan. Hindi nyo ba nahahalata? Puro nasa minority ang traidor sa Pilipinas? O nakita nyo na, nagsasalita talaga ang ating mga kabataan. Dahil hindi nga ba may bagong statement pa itong si Robin Padilla tungkol sa mga kabataan ngayon? Sabi ni Robin Padilla, ang mga bata ngayon, sad to say, you are weak. Noong panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Na sinagot naman ni Kent Molino, sabi niya, sa panahon namin ngayon, mga weak ang senador. Sa kapwa politiko nagseserbisyo imbis sa taong bayan at mga bobo pa ang senador. Naawa ako sa mga kabataan na tulad ko dahil may mga opisyal tayong traidor sa bansa. Mas pumapanig pa sa China na panghaharas sa mga Pilipino. Sad to say, mga walang kwenta ang mga senador ngayon katulad mo, Robin Padilla. Dahil hindi nga ba, nagkaroon ng bali-balita na si Bongo daw ay lilipat sa majority at iiwanan ang Duterte Bloc. Yan po ay nung hindi natuloy ang kudeta na pinlano di umano ni Amy Marcos, ni Alan Peter Cayetano at ni Rodante Marcoleta. So siguro marahil lang dahil sa nagkabukingan, balik Duterte Bloc agad si Bongo. At naglabas pa sila ng picture ni Robin Padilla kung saan sinabi nila, solid Duterte Bloc kami. Kahit tatlo na lang kaming maiwan. Na sinagot ni Jefferson Tulip. Sabi niya, pag tumakbo ka pala bilang senador sa Pilipinas, sa kapwa mo politiko ang loyalty mo. Wala kang pakialam sa taong bayan. Basta solid ka sa Duterte. Kakaiba na ngayon, di ba? Taong bayan ang nagbigay ng posisyon sa inyo sa gobyerno, tapos
sa kapwa nyo politiko kayo magsiservisyo imbis sa mga bumoto sa inyo, last nyo na yan. Aray ko, pakak. Oo nga naman, di ba? Itong mga pro-Duterte senators, mga wala nang hiya, ano? Binoto sila ng taong bayan para ang pagsilbihan nila ang taong bayan. Pero talagang hayag-hayagan na sila ay solid Duterte. At ang mga Duterte lang ang dapat nilang pagsilbihan. Aba, dapat doon kayo sa mga Duterte kumuha ng mga sweldo ninyo. Mga pakak kayo, kung ano man yung ibig sabihin ng pakak na sinabi ni Jefferson Tulip. At may mga nagsasabi pa na natatakot daw ang mga anti-Sara Duterte na manalo siya bilang presidente. Sabi dito sa isang post, takot sila maging presidente si VP Sara, hindi kasi nila nauuto. Nasinagot naman ni Romel Miranda, sabi niya, sino ba hindi matatakot na maging presidente yang walang alam kundi mag-travel at maglustay? Sino bang hindi matatakot? May presidente kang nag-travel pag may bagyo. Hindi kami natatakot sa pagkatao niya. Natatakot kami na mapupunta sa basura ang Pilipinas dahil ang presidente natin bobo at mangmang sa pagpaunlad ng ekonomiya. Hindi nga makapag-speech ng walang kodiko yan. Kahihiyan ng Pilipinas kung siya ang presidente. Yan ang dahilan kung bakit ayaw namin dyan. So nakita nyo na? Kung marami mga DDS ang naninira kay President Bongbong Marcos, may mga kabataan naman tayo na handang tumindig at kontrahin itong mga DDS na wala nang ginawa kundi ang manira. So natatakot nga ba tayo kay Sara Duterte? Panoorin po natin itong videong sinabi ng isa pang kabataan. May nag-comment sa isang video ko, sabi niya, bakit ba takot na takot kayo kay VP Sara? Hello, pinagsasabi mo, sino takot kay Inday? Sabi mo sa akin, sino takot? Di ba pwedeng ay lang namin sa kanya kasi ngayon, as VP, hindi naging maganda yung leadership niya. Hindi siya nagpakita ng accountability, integrity, and transparency. Alam namin na hindi siya magiging mabuting leader ng Pilipinas. So, yun ang dahilan. Hindi takot. So, real talk yan. Bakit naman tayo matatakot kay Sara Duterte? Anong dapat ikatakot sa kanya? O baka naman siya or sila ang natatakot dahil papalapit na ang impeachment trial ni Sara Duterte and this time, wala na po siyang kawala. And so, tulad na sinabi ko kanina, pati ang mga anti-BBM sa ngayon in one way or another ay sumusuporta or kung hindi man sumusuporta, ay gustong ipagpatuloy pa ni President Bongbong Marcos ang kanyang paglilingkod hanggang 2028. Tulad na lang ni Winnie Monsod. Dahil sa isang interview sa kanya ni Karen Davila noong pang November 19, 2025. Ito ang nasabi niya kung sakaling mapaalis si Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Because who's going to be the president? Diyos ko po naman. Let's not go from the frying pan into the fire. Although iginiit naman ni Winnie Monsod na ayaw naman din niyang mahalal muli ang mga kamag-anak ni Pangulong Marcos sa mga susunod na eleksyon. Pero nakita nyo na, diehard pong anti-Marcos yan si Winnie Monsod. Pero sinabi niya, I don't want PBBM impeached. Let him continue what he's trying to do until 2028. Dahil para kay Winnie Monsod, mas mainam na Marcos ang presidente kaysa sa mga Duterte. At sino naman ang makakalimot dito sa statement ni Jam Magno? Ito pong si Jam Magno ay maka-Duterte po ito. Pero ngayon, kahit papano, parang nakikita natin at naririnig na dinidepensahan niya si President Bongbong Marcos. At ito po yung sinabi niya tungkol sa mataas na rating ni Sara Duterte. Kayo to! Kayo tong magugulo at kayo ang totoong tambalos-los. Tambalos-los na ang taas-taas ng rating, wala namang trabaho ang ginagawa. Ano yun? Nanggagago? All of a sudden, ang taas-taas ng rating na mas nagtatantrum kaysa sa nagtatrabaho. Wow! And you want the president to step down to give way to who exactly? The one you're supporting? Wow! Every time you open your mouth, lumalabas na wala talagang laman to. Diba? Ang taas-taas ng rating. Mas marami namang araw na wala sa Pilipinas. Hala, paano yun? Tumaas ang rating mo dahil ano? Sino yung sinurvey? Yung mga himod sa puwet mo? Pakshit! So please, enough with the bullshit na ano daw ang masasabi ko sa bullshit na rating na survey na yan. Ay grabe, ganyan na talaga katanga ang mga Pilipino ngayon? Yung talagang gustong puring-puri kayo sa hindi nagtatrabaho? Yung mahal na mahal ang ibang bansa kaysa sa sariling bansa? Yung gumagawa lang ng isang bagay para lang talaga i-focus sa pamilya nila? Halabi, empleyado ka ng gobyerno, be. Halabi, empleyado ka ng gobyerno na pinapasweldo ka ng buwis ng tao. At hindi po natin makakalimutan ang statement ni Karen Davila na nung panahon ng eleksyon, sinabi niya na kung mananalo si Bongbong Marcos sa eleksyon, aalis siya
ng bansa. Pero nag-iba po ng tono si Karen Davila ngayon. Hindi ko naman po sinasabi na siya ay pro-Marcos na. Pero kahit papano, naalog na siguro ang utak ni Karen Davila para tanggapin niya yung mag-introduce kay Bongbong Marcos sa isang event. And I think ito yung sa ASEAN. Pakinggan po natin. Ladies and gentlemen, we find ourselves at a historic crossroads, a once in 11 years privilege that places the Philippines at the very heart of the regional and even the global stage. As we take the lead, the Philippines and this administration is building its legacy. This administration is sending the message that the Philippines has always been ready and ready for business and is prepared to lead Southeast Asia into a new era of prominence. As Joey said, I didn't even know that his father was one of the early founders, one of the first presidents to have founded ASEAN. And he will be ending his administration in the next 2 years chairing ASEAN. Ladies and gentlemen, to put his own trademark on the chairship of the Philippines, let's all welcome the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. O hindi ba, damang-dama mo kay Karen Davila yung sinseridad ng kanyang sinasabi. Although kahit pinabasa niya yan, nandun po yung sinseridad. Na kahit papano, nakikita niya na may magandang nangyayari sa bansa natin sa ilalim ni President Bongbong Marcos. Isa pa, isang dating katunggali ng eleksyon, si Yorme. Ito ay may kaugnayan sa ginawa ni President Bongbong na zero billing sa ospital at ang pinataas na coverage ng PhilHealth. Sabi ni Isko Moreno, kompleto ka na, Mr. President. Zero billing. Pinataas mo ang coverage ng PhilHealth. Tapos ngayon, magpo-produce ka pa ng maraming doktor at nurse. Kumbaga sa kalye, Mr. President, walop-walop na. Kompleto na. Reaksyon na naman ni Gilberto Labuay. Sabi niya, ganito ang totoong nagseserbisyo. Marunong magpasalamat. At ang taong bayan ang laging iniisip at hindi nagseserbisyo sa kapwa politiko. Hindi katulad ng ibang opisyal natin sa gobyerno. Hindi nila naiintindihan ang salitang public servant. Yung isa, kahit sunugin pa, amoy Duterte daw siya. Uy, alam po kung sino yan. Blind item, si RP yan, di ba? At lately, itong si Sharon Cuneta, na alam natin na ang kanyang ikinampanya ay si Leni Robredo. Pero ngayon sa isang okasyon, dyan sa palasyo, nag-perform si Sharon Cuneta at meron siyang magandang mensahe kay President Bongbong Marcos. I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay. Let's move on. Basta, Mr. President, you have my support. I will pray for you. I will pray for the country. I will pray that before we all judge you, that you are allowed to do your job for all of us. And we pray for good health, peace of mind from all the fake news, all the disinformation. May God be with you every single day, Mr. President and Madam First Lady. Naging Vice President na si Madam First Lady. No, but that's my Vice President. My date. O hindi ba? Nagkamali nga naman talaga si President Bongbong Marcos sa kanyang choice as VP. At tandaan ninyo ha, kung sinasabi nila na nag-giveaway daw si Sara Duterte at pinabayaan si Bongbong Marcos ang tumakbong presidente, hindi po totoo yan. Dahil hindi nga ba, meron statement itong si Sara Duterte na siya pa ang nakiusap kay Bongbong Marcos na gawin siyang Vice President. At syempre, yung pong kumakalat na video ni Leni Robredo na naging pinakamahigpit ng kalaban ng 2022 presidential elections. Ito po ang sinabi ni ex-Vice President Leni Robredo. It's sad what's happening to the country, lalo na sa politika. And even if I lost, talagang, in all honesty, I wish the President well. From the moment that I accepted the defeat, talagang, I want him to succeed. Because his success will be the success of the country naman eh. O hindi po ba, kung si Winnie Monson na isang diehard anti-Marcos ay nagsalita
napabayaan matapos si Bongbong Marcos at gawin niya ang dapat niyang gawin hanggang 2028 at mas gugustuhin pa niya ang Marcos admin kaysa sa Duterte at itong mga anti-Marcos dati na kahit papano in one way or another, tulad nga ng sinabi ko, ay nagbibigay ng suporta kay President Bongbong Marcos. At ang pinakamatindi dyan, si Leni Robredo. Ganyan dapat ang ating mga public servant. Pagkatapos ng eleksyon, kalimutan na ang nakaraan, magsama-sama, magtulungan para sa ika-asenso nating lahat. Hindi tulad ng kabilang kampo dyan, led by Sara Duterte, na mas gustong hiwa-hiwalay tayo, gustong divided tayo, dahil ang gusto nila, sila ang maghari-harian.